Ayan, maligayang pagbabalik po sa Ariling Palipunan. So magandang araw sa inyong lahat. So narito po ang ating paksa sa araw na ito. So sisimulan natin. So dahil tapos na po natin yan, so inaasahan po ang lahat na nakapagpasa na po ng video na nagre-recite ng Panatang Makabayan at Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. So ngayon simulan natin muli, ayan, so bilang review para po sa inyong summative test. So ang Module 1 muli ito ay pagkamamamayan, konsepto at katuturan ng pagiging isang pagkamamamayan or citizenship. So muli, ang ibig pong sabihin ng citizenship ay ang pagiging kasapi o miyembro ng isang individual sa isang bansa. So ayon ito sa itinakda ng ating batas. So muli nating balikan ang kasaysayan bago po natin inadapt ang konsepto ng citizenship dito sa ating bansa. So, ito po ay nagsimula noong kabihasnan ng mga Griego. Ang kabihas ng Griego po ay binubuo ng mga lungsod-estado na tinatawag na polis. So, ito sa kabihas ng Griego po, mayroon pong dalawang pinakamalakas o pinakamaugong na lungsod state, which is lungsod state or lungsod estado na ang Athens at ang Sparta. So magkaiba po sila ng pamamahala. Okay? So dahil ang Athens ay mas magaling po sila sa pagsusulat ng libro, sa pakikipagtalo or pakikipagtalastasan. Samantalang ang Sparta naman ay mas magaling po sila sa pakikipagdigma. Yan, so magkakaiba. So kagaya din naman sa iba't ibang bansa sa kapanahunan ngayon, diba, meron talagang iba't ibang kakayahan. Yan, so kagaya ng mga kaklase ninyo, merong iba't ibang kakayahan. Yan, so ayon po kay Pericles. So si Pericles po ay isang Athens at isa po siyang scholar at historian. So mga matatalino talaga sila. So sabi niya, ang citizen daw po hindi lamang o ang pagkamamamayan ng isang individual ay hindi lamang sarili ang iniisip, kundi ang kapakanan ng Estado. So kung sa Pilipinas yan, hindi natin iniisip yung mga sarili natin, kundi iisipin natin ang kapakanan ng ating bansa. At sabi naman sa kasalukuyan ni Murray Clark Havens, ito isinulat niya noong 1981, na ang pagkamamamayan o citizenship ay ugnayan ng isang individual sa isang estado. So meron dapat ugnayan ang isang individual at ng isang estado ng isang bansa. So, ang pagiging miyembro po ng isang individual sa isang estado ay meron siyang kinabibilangan at na karapatan at tungkulin. So, kakaibat ng ating mga karapatan at ay ang tungkulin. So, bilang mamamayan ng bansang ito ay natatamasa natin ang mga karapatan na dapat nating matamasa. Okay? At kaakibat ng karapatan ay para talagang 100% o porsyento na talagang ating matamasa ang mga karapatan na ito ay dapat tayo din po ay may gagawin, which is yung tungkulin. Meron tayong tungkulin na dapat ginagampanan bilang isang mamamayan ng bansang ito. So, kaya po tayo naging mamamayan ng bansang ito, ayan, para po matulungan natin ang ating bansa para umunlad. Okay? Hindi para bigyan ng suliranin.
So, bilang isang mamayan dapat tayo ay nakakatulong na maiangat at maunlad o maging maunlad ang ating bansa. So, ayon po sa Artikulo 4 ng 1987 Philippine Constitution, okay, nakasaad po diyan na itinakda ng batas hinggil sa kung sino dapat at na maituturing na mamamayang Pilipino. So una diyan, so ayon sa batas, kayo nga ba talaga ay mga Pilipino? So ang mga sumusunod, ayon po sa Section 1, ang sumusunod ay ang mamamayan ng Pilipinas. Ang mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng saligang batas na ito. So, ang mga ama o ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ang ikatlo ay ang mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang at ang naging mamamayan ayon sa batas. Ayon naman sa Section 2, ang katutubong inanak na mamamayan ay ang mamamayan ng Pilipinas mula sa pagkasilang na wala ng kinakailangang gampanan anumang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayan. At Section 3, ang pagkamamayang Pilipino ay maaring mawala o muling matamo sa paraang itinakda ng batas. So, maari pong mawala ang ating pagkamamayan ng bansa, ngunit maaari din naman po itong maibalik sa atin. So, may mga kondisyon yan. So, atin pong tatalakayin maya-maya lang. Section 4 naman, mananatiling angkin ang pagkamamayan ng mga mamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang sila ay ituturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. Ito. So, maaari mo kapag ikaw naman ay makapag-asawa ng mga dayuhan, maaari mo pa namang panatilihin ang pagiging isang Pilipino mo. Ngunit kung ito ay tinakwil mo, okay, kasi pwede po yung dual citizenship. Pero kung nais mo ng isa lamang ang iyong pagkamamamayan, ay maaari mong itakwil yung isa. So halimbawa, ikaw ay pupunta sa Amerika. Yan, dahil dun ka na nakapag-asawa ng dayuhan. Ayan. So, nandun ka. So, ikaw ang dayuhan ngayon sa kanilang bansa. So, nakapag-asawa ka at nasa sa iyo, okay? Mamimili ka kung magkakaroon ka ng dual citizenship or bibitawan mo ang pagiging isang pagkamamayan mo sa bansang ito. Kasi nga po, ina-apply po yan through naturalization. So, Section 5, ang dalawang katapatan ng pagkamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. So ito naman ay kailangan kung halimbawa ay nasa ibang bansa ka at matagal ka na doon at nagkaroon ka ng dual citizenship. Ngayon, ikaw ay nahalal bilang isang government official. Kaya halimbawa, ikaw ay naging congressman, naging mayor sa ibang bansa, kailangan po bitawan mo ang iyong pagka-Pilipino dahil again, we're talking about loyalty. Ganun naman din dito sa ating bansa. Okay? Again, pwede ang dual citizenship, ngunit kung ikaw ay lingkod bayan, ayan, ay hindi po maaari ang dual citizenship. Kailangan isa lang po ang iyong pagkamamamayan dahil kapag nangyari po na merong alitan sa pagitan ng bansa na kinabibilangan mo at yung isa pang bansa na iyong kinabibilangan because of the term dual citizenship, ay mamimili ka syempre ng isa lang. Okay? So again, kung ikaw po ay tatakbo at nanalo ka. Ayan, actually kapag tatakbo ka, may mga requirements kasi yon. So, kailangan mapatunayan na ikaw ay citizen ng bansa na yon. Okay? So, marami na ding nagkaroon ng kaso at natanggal din sa pwesto dito sa ating bansa. So, if you're familiar with Edo Manzano, naging issue po yan sa kanya na siya po ay American citizen at hindi niya nabitawan ang
ang pagiging isang American citizen. Okay? So, meron pa, ayan, sa mga businesses, hindi po maaaring makapag-may-ari, ayan, ng mga properties, ng mga negosyo ng 100% ang mga foreigners. So, kagaya ng naging kaso ng ABS-CBN, since franchise lang po siya, so kailangan ang may-ari ay 100% Filipino. Ngayon, si Lopez ay meron siyang dual citizenship, hindi niya nabitawan ang pagiging isang American citizen, kaya yun ang naging panlaban ng mga kongresista na ah, na wag pong i-renew ang franchise. So, isa lamang 'yan sa dahilan, class. So, marami pang dahilan, I know na alam niyo din 'yan, okay? So, ngayon punta naman tayo sa mga prinsipyo ng pagkamamayang Pilipino. So, una diyan ay dalawang uri ng pagkamamamayan. So, una ay ang jus sanguinis o ang naaayon ito sa bloodline o dugo. So, ang iyong magulang, ang iyong um, mga like for example, your grandmother, basta po may dugong Pilipino, ayan, ikaw ay ah, Filipino. Okay? O pagkamamaya namang magulang yung isa man sa kanila. Okay? Bloodline ito, ha. So, when we say jus sanguinis, ayan, we're talking about bloodline ng pagiging mamamayan. So, isa man sa iyong magulang or dalawa sila, you are a Filipino citizen. Well, yung jus soli naman, sige, scramble niyo yung word na to, and then magiging soil siya. Yun ang tatandaan ninyo. When you say whose soli, yan, birthplace po. We're talking about birthplace. Okay? So, kung saan ka pinanganak, yun ang magiging um, citizen mo. Okay? So, kung mapapansin po ninyo, ayan, maraming mga artista na pupunta sa ibang bansa, kapag nabuntis, nanganganak doon sa ibang bansa, para po maging citizen ng bansang iyon ang kanilang mga anak. Okay? Kasi nga maraming mga bansa ang gumagamit or ina-apply po itong jus soli. At meron din namang jus sanguinis. Okay? Again, this is a Latin word. Okay? Jus sanguinis and then jus soli. Again, jus sanguinis, we're talking about dugo, we're talking about bloodline, and then yung jus soli, we're talking about birthplace. Okay? So, magpapakita ako ng mga iilan lamang na bansa na gumagamit ng or nag-a-apply po ng jus sanguinis or ginagamit nila itong pagkamamamayan na ito, ang jus sanguinis o ang jus soli. Meron naman ding both, okay? Pero hindi ko na siya isinama. Okay? Ang mahalaga lang, ma-identify nyo ang pinagkaiba, okay, ng jus sanguinis and ang jus soli. So, sa jus sanguinis po, ayan, so ito yung mga bansa na gumagamit ng jus sanguinis. Of course, ang Pilipinas, more on the Southeast Asia, and then, syempre, some part of hindi lahat po ng nasa Europe, ayan, ay jus sanguinis. Some of them, pero mas madami po ang gumagamit ng jus sanguinis. Okay? And sa Africa naman, hati-hati sila since ang Africa, para sa kaalaman po ng nakararami o sa kaalaman ng lahat, na ang Africa po ay binubuo ito ng iba't ibang ethnic groups. Okay? So, hindi sila kagaya sa Asia na mas marami ang magkakapareho ng when it comes to culture. Okay? Sa kanila kasi talaga iba-iba yung kanilang mga kultura. Okay? And ayan, so we have dito sa Asia, sa ano naman po sa South and North,
America, ayan, mas ginagamit naman nila yung jus soli. So again, sa jus sanguinis po, Pilipinas, so ilan lamang po ito ha, Japan, South Korea, ayan. So kung makapag-asawa kayo ng mga oppa, ayan, ng mga sensei ba, okay, yan ay, um, yan, puwede kayong maging citizen ng country nila. Okay. And of course, the United Kingdom. Okay, next naman po ay ang jus soli. So, we have Australia o trivia ulit. Ang Australia ay bansa at the same time continent po siya. Okay? So, Israel. So, Israel is part of the Asia po. So, nasa central, ano po yan, or sa Middle East. Yan, magkakasama po yan sila. Ng Iraq, Iran, yan, magkakapit-bahay po yan, di ba? Kaya nga po ngayon nagkaroon ng gera between Israel and then Iraq. So, Iraq ay isa din sa magagaling at makapangyarihan na bansa. So, alam niyo na yon. Okay. Canada, and United States of America. So, ang Canada at ang US ay hindi po yan iisa lang ha. So, yan po ay mga states o mga countries within the North America. Okay. So, next ay, ayan, yung maaari bang mawala pagkamamayan? Ang sagot syempre, oo. Okay, so kagaya ng sinabi ko kanina, sa pamagitan ng naturalization sa ibang bansa. Kung ikaw ay dadaan sa naturalization sa ibang bansa, ay maaari pong mawala ang iyong pagkamamamayan dito sa ating bansa. Okay, pangalawa, expatriation o kusang pagtalikod sa pagkamamamayan. So, ito yung halimbawa, nagpunta ka sa ibang bansa, okay, at nagtrabaho ka at tinalikuran mo ng pagiging isang mamamayan mo dito sa bansang ito, ayan, so mawawala syempre ang iyong pagiging isang mamamayan. Okay, ikatlo, panunumpa ng katapatan ng saligang batas sa mga banyaga pagsapit ng 10 hanggang 20 taon. So, kagaya ng sinabi ko, halimbawa, ikaw ay nagpunta ng Canada, ng Amerika, ng Australia, tapos naging sundalo ka doon, hindi po pwede ang dual citizenship. Ikaw po ay bibitawan mo ang iyong pagiging isang mamamayan ng Pilipinas. Okay? So, same with the government official. So, ikaw din ang magiging isang or magiging negosyante ka po doon. Hindi ka pwede or depende sa mga rules ng mga bansa. Okay? So, iba-iba po kasi yung rules nila. Okay? Or laws ng bawat bansa when it comes to citizenship. Remember, ayan, 10 years po dapat ang residency. So, mayroon naman sa Thailand, kahit 5 years residency lang, pwede na silang mag-apply ng pagkamamamayan. Pero sa Pilipinas po ay required ang 10 years residency or dapat 10 taon kang naninirahan sa Pilipinas. Okay? So, pang-apat, paglilingkod sa hukbong sandatahan ng ibang bansa. Yan, so kagaya ng sinabi ko. At pag-aasawa ng dayuhan at pagsunod sa pagkamamayan nito. Okay, paano nga ba natin maibalik? Okay, kung sakaling mawala ang ating pagka-Pilipino, pagkamamayan na natin sa ating bansa. So again, inuulit ko na kung ikaw ay halimbawa nakapangasawa ka ng mga dayuhan, at binitawan mo ang pagiging isang mamamayan mo ng bansang Pilipinas, hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi na Pilipino. Okay? Again, Pilipino ka pa rin. Okay? Pilipino ka pa rin, ngunit hindi ka na mamamayan. Okay? Hindi ka na Filipino citizen. Still, you are a Filipino dahil nga po, kapag may dugo kang Pilipino, okay, yung mga anak mo, halimbawa ikaw ay
na nagkaroon ng anak sa ibang bansa dahil nakapag-asawa ka ng dayuhan, ayan, yung mga anak mo, sila ay mga Pilipino pa rin naman. So, maliban na lang, ayan, kung ayaw mong kilalanin na ikaw ay isang Filipino, yung mga anak mo na Pilipino. At again, magkaiba po yung pagiging isang Pilipino natin at pagiging isang mamamayan ng Pilipinas. Okay? Kasi maraming mga nagko-comment, for sure nababasa niyo yan. Okay lang sa akin na ganyan ang nangyayari sa Pilipinas, naghihirap kayo diyan, kasi wala naman ako sa Pilipinas. So, yan yung mga tao, okay, na binitawan na nila ang pagiging isang mamamayan ng bansang Pilipinas kasi nga nakatira na sila sa ibang bansa. Pero sana naman maisip nila, okay, that they are still a Filipino. Okay? So, gano'n din sana tayo kung kayo po ay pupunta na sa ibang bansa, 'di ba? At doon na manirahan. So, sana maalala niyo pa rin kung saan kayo nanggaling, kung paano kayo hinubog ng bansang Pilipinas upang umunlad ang inyong buhay. Okay? So, utang na loob na lang. Okay? Utang na loob natin sa bansa natin kung nasaan man tayong in the future. So, naway maalala niyo yan, mga mag-aaral ng Balara High School. Okay, so yan sa pamagitan po ng naturalization. So, ito ay paraan ng pagtanggap ng bansa sa isang dayuhan, okay, at pagkakalob sa kanya ng karapatang tinatanggap ng mga mamamayan. 'Di ba kasi napakadaming nagpupunta sa ibang bansa to enjoy the benefits as a citizen. Kasi nga dito sa Pinas, they always compare kung ano yung mga benefits na makukuha, okay, nila sa Pilipinas compare sa ibang bansa. So, nasabi nila maganda daw talaga ang retirement sa ibang bansa kasi suportado ng pamahalaan, libre lahat kapag ikaw ay nag-retire. Kung retired po, umabot ka ng 60 years old, nandun ka na sa ibang bansa, so alagang-alaga ka ah, ng kanilang gobyerno. Unlike dito sa Pilipinas, 'di ba, pahirapan. Pero syempre mas masarap pa rin sa pakiramdam kung sa bansa kung sa bansang sinilangan ka. Alam ba, kumbaga, yun yung parang last breath mo, 'di ba? Kung saan ka kung saan ka nagsimula, sana doon ka rin magtatapos. Okay? Ayan. So, naway hindi natin makalimutan ang ating bansa hanggang sa tayo ay tumanda. Okay. So, next is repatriation. Kasi 'di ba merong expatriation, meron din namang so from the word ibabalik, okay, ng isang taong kanyang pinanggalingang bansa pagkatapos na mabawi ang kanilang pagkamamay. At so, maaari 'yan, lalo na yung mga yung mga refugees, ayan. So, yung migrante, if you can still remember yung mga migrants natin. So, halimbawa ang reason nila ay because of the calamities like mga natural o di naman kaya yung mga man-made like digmaan, ayan. So, puwede ulit silang bumalik sa bansa na yun. Like for example, yung mga refugees nagpunta sa Europe. So, 'pag okay na, nakikita nila na okay na yung bansa na kanilang inalisan, okay, yung bansang sinilangan nila, so maaari ulit silang bumalik and then bawiin ulit nila ang kanilang pagiging isang mamamayan. Actually, nung nagkaroon ng napakadaming, digmaan, ayan, so or tagutom, ayan, lalo na sa Africa, so marami ang mga nagsilipat sa Europe, eh. And, later on nalaman nila kasi balikan din naman sila sa country nila. Kasi nga, mas masarap pa rin talaga umuwi sa sarili nating bansa. Ayan. So, aksyon ng Kongreso, pagtugon ng mababang kapulungan ng Kongreso ukol sa aplikasyon para maging isang mamamayang Pilipino. So, dadaan po sa proseso. Ito ay kapag nais ng isang tao na magkaroon po ng citizenship ay dumadaan po 'yan sa application. So, maraming mga requirements. Ang requirements lang naman, ayan, dapat 10 years kang
ah, resident ng bansa na yon o dito sa bansa, and then siyempre wala kang criminal records 'no. So magkakaroon po kasi ng ano 'yan, background check. Malay mo naman 'di ba meron ka hindi ka magandang neighbor, okey ha, lalo na sa ibang bansa. Nagba-background checking po 'yan sila, okey? So 'wag mang-aaway ng kapitbahay, okey, lalo na kung may kailangan ka. Okey, so 'yan. Next is pagpapatawad ng gobyerno sa isang tumakas sa sandatahang lakas ng bansa. So halimbawa, ikaw isang sundalo, okay, ng bansang Pilipinas, tapos during war, bigla kang tumakas. Tinraidor mo ang bansang Pilipinas. Okay, so when we say tinraidor mo, hindi lang kasi siya isang tao lang or pamahalaan yung tinraidor mo. Okay? Buong Pilipinas. Bakit buong Pilipinas? Kasi or buong Pilipino. Bakit? Kasi ikaw ay nasa otoridad, ang iyong, tungkulin ay, protektahan, okay, ang ating bansa. So, again, ayan, kagaya po ng, um, halimbawa, merong isang nahatulan or dumadaan pa sa hearing or due process, ayan. So, nasa korte siya, pinagtatanggol niya yung sarili niya. So, pag binasa po yun, okay, bago magsimula, o halimbawa, um, Joel Cruz versus the people of the Philippines. So, hindi siya pwedeng, halimbawa, nagkasala siya kay Mark Bautista, o halimbawa lang to. So, Joel Cruz versus Mark Bautista, hindi ganon. Or Joel Cruz versus Mark Bautista. Kaya hindi po ganon. Kasi nga, nagkasala siya, hindi lamang sa tao na yon. Okay? Nagkasala po siya sa buong Pilipinas. Okay? So, dahil nga po nilabag niya ang karapatan ng tao. Okay? Karapatan. So, tandaan mo, once na nilabag mo ang karapatan ng kapwa mo, doon po natatapos ang iyong karapatan. Okay, so sa susunod po natin na tatalakayin, yan po ay ang mga karapatang pantao. Yan. So, dyan lamang nagtatapos ang ating unang paksa, ang pagkamamamayan, katuturan at konsepto. So, eto, ayan, subukin nga natin. Ayan. So, gagawin mo lang, alam ko naman na ako na lang sasagot pala. Okay. So, ang isasagot lamang ay Pilipino o hindi Pilipino. So, si Ayman ay anak ng mag-asawang Pilipino at sila ay kasalukuyang nakatira sa Ilocos. Okay? So, ang sagot dyan, so, sila ay siyempre Pilipino dahil nakatira na ang Ilocos ay nasa parte ng Pilipinas. So, ang sagot ay Pilipino. Number 2, nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing Pasko si Jude na isang Australiano. Okay, siyempre ang sagot dyan ay hindi Pilipino dahil si Jude ay isang Australiano. So, possible, siya po ay isang turista lamang dito sa ating bansa. Okay, number 3, si Amber ay ipinanganak sa Canada. Ang kanyang ina ay isang Pilipino mula sa Bicol at ang kanyang ama ay isang Amerikano. So again, hindi po Pilipino dahil pinanganak po siya sa Canada. Number 4, si Thomas ay isang sundalo. Sa takot na madamay ang kanyang mga magulang, sa digmaan tinakas niya ang kanyang tungkulin sa kasagsagan ng labanan. So ang sagot po ay hindi Pilipino. Okay, kasi tinraidor niya ang kanyang bansa. Number 5, nakapanirahan na ng 5 taon sa Pilipinas si George na isang British. So nakapagpatayo na rin siya ng mga negosyo sa bansa. Hindi Pilipino dahil ang requirement po ay 10 years po na naninirahan sa Pilipinas. So, kung nakapagpatayo na po siya ng negosyo, posible po na nagkaroon po siya ng asawang
Pilipina at ito po ay ipinangalan sa kanyang asawang Pilipina. Kasi again, hindi maaaring makapag-own ng negosyo ang mga foreigners. Okay, so ngayon, okay, meron pa palang sitwasyon na kung saan, halimbawa, may kakilala ka, halimbawa tita mo o nanay mo. Ngayon, nagpunta kayo ng Canada. Okay? Nagpunta kayo ng Canada, tapos nanganak, okay, sige, ano bang mas malapit? Okay. So, sa Pilipinas at Japan na lang, okay, para mas malapit. Okay. So, nagpunta kayo ng Japan, okay, kasama ang tita mo or ang nanay mo. So, pauwi na kayo ng Pilipinas, okay, biglang nanganak sa boundary. So, halimbawa sa gitna, okay, sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Nanganak yung nanay mo, okay, or yung tita mo nanganak sa boundaries ng Pilipinas. Ang tanong, siya ba ay Pilipino o hindi? Okay. So, ako ang sasagot. Maaaring makapamili, okay, ang bata na yun ng citizenship pagdating niya po ng tamang edad, which is 18 to 20 years old. So halimbawa kung Japan naman and Philippines, so since ang ginagamit naman ng Japan ay jus sanguinis naman, so mag-Pilipino po siya or Pilipino po. Okay? So halimbawa lang 'yon na nagkaroon boundaries. So pwede pong mamili, okay, ng citizenship yung bata pagdating po ng karampatang edad. Okay, kung natapos mo ang video na ito, i-comment mo ang iyong pangalan, ang section at bibigyan kita at siyempre magbigay ka ng kahit isang sentence lang, okay, ng iyong natutunan sa paksa na ito, okay, sa Module 1. At bibigyan kita ng 10 puntos kung nagawa mo ito. Okay, maraming salamat sa iyong panonood. Good luck on your summative test. Wait lang, wala pa pala. May Module 2 pa. Thank you and see you next time. Bye!